3 taong gulang ka pa lang nang ikulong ka sa kulungan ng mga demonyo. Ang mga mag-e-escort sa iyo ay ang hari ng dragon ng Divine Dragon Palace at ang hari ng multo ng Starry Sky Society. Ang mga demonyong nakakulong sa piitan. Nang makita nilang kinulong ka sa ika-18 palapag, ay talagang napanganga sa sobrang gulat. Dahil hanggang sa ngayon, 5 kriminal pa lang sa buong mundo ang naipapasok sa ika-18 palapag. Kaya sunod-sunod na inusisa ng mga demonyo ang warden. Ano ba talagang ginawa niyan? Ngunit malamig na sumagot ang warden, buhay nyo ang intindihin nyo. Huwag makialam sa hindi nyo dapat pakialaman. Kaya lalo tuloy na intriga ang mga nakakulong na demonyo doon. Bilis, konti ka ng mga nasa labas, ipaalam kung sino ang paslit na to. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong malaman kung anong pangalan ng batang yan. At kung anong krimen ang ginawa niya. Lalo pang nanabik ang mga demonyo. Palihim silang nataranta sa pag-contact sa mga koneksyon nila sa labas. At pilit na ipinapahanap ng mabilisan sa loob ng 3 araw. Kung sino ba talagang bigatin ang batang ito na nagngangalang Fang Yuan. Ang pinuno naman ng mga gwardya sa pinakailalim na palapag ng kulungan ng mga demonyo ay si Dizang. May alaga siyang isang sagradong halimaw na nagngangalang Diting, na mukhang isang napakalaking leon. At sa sobrang bagsik ay parang laging gustong manlapan ng tao. Pero ngayon, ang mahiwagang halimaw na yon ay masunerang nakadapa sa lapag. Hinahayaan kang sumakay sa likod nito na parang isang malaking kabayo. Habang hinihila mo ang tainga ni Diting, panay ang hagat-jat mo sa tuwa. Sa tabi, may nakaupong 5 matandang demonyong nakapikit at tahimik na nagpapahinga. Sila ang pinaka-nakakatakot at pinagbabawal na nilalang sa buong mundo. Nagninilay-nilay na sila sa ika-10 palapag. At ilang dekada na silang hindi dumidilat. Pero nang dumaan ka habang nakasakay sa malaking aso, ang 5 ito ay sabay-sabay na nagmulat ng kanilang mga mata. Bakas sa mga tingin nila ang matinding gulat. Pati si Dizang ay kinakabahan din ng matindi. Pag-ulong niyang tinanong ang 2 gwardyang naghatid sa'yo. Ano bang kasalanan ng batang ito? Bakit kailangan pang personal siyang ihatid ng 2 pinakamataas na pinuno? Nanginginig na sumagot ang gwardya. Pumatay siya at inubos niya ang isang buong angkan. 2 araw pa lang ang nakalilipas, ang 3 taong gulang na batang yan ay sumugod. Sa piging ng tanyag na pamilya Chu sa Yanjing. Pinatay niya ang buong pamilya Chu, na umaabot sa 2,650 katao. Inubos niya silang lahat, kahit ang 52 asong nagbabantay sa pinto ay hindi niya pinalagpas. Pati ang ika-9 na prinsipe ng maharlikang pamilya na nandoon, ay namatay din sa mga kamay niya. Sabi nila, ang bawat isang lapida ng mga ninuno sa loob ng ancestral hall ng pamilya Chu ay biniyak niya sa 2. Kahit daw ang mga itlog sa pugad ng manok, at mga itlog ng ibon sa ilalim ng bubong, kinagat at dinurog ng batang ito. Walang itinirang buhay, kaya't balot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Yung mga demonyong kanina lang ay nagwawala, ngayon ay takot na takot at nagsipagtago sa mga anino. Ang pinaka-nakakapangilabot sa lahat, pinunasan ng gwardya ang malamig niyang pawis, at habang nagkikiskisan ang mga ngipin sa takot ay sinabing, dinukot niya ang puso ng bawat miyembro ng pamilya Chu. At maayos niyang hinilira ang mga ito sa ibabaw ng altar. Dikit-dikit at siksikan sa sobrang dami. Pagkarinig dito, nanginig sa takot ang mismong puso ni Dizang. Yumuko siya, at pinagmasdan ka, habang inosente mong tinatapik-tapik ang ulo ng sagradong halimaw. Nanginginig ang boses niyang nagtanong, Xiaofang, bakit mo dinukot ang mga puso nila? Tumingala ka. At buong inosenteng ngumiti, gusto ko lang naman pong makita kung maitim ba ang mga puso nila eh. Nang marinig ang mga salitang ito, naiwang walang imik at tuluyang natahimik si Dizang pati na ang 5 matatandang demonyo. Gusto kong makita kung maitim ba talaga ang puso niya. Kaya naman, nilipol na lang ang buong pamilya nila. Kagat-kagat ang bote ng gatas ko. Mahigpit kong hinawakan ang nag-iisang sungay ni Diting. At marahang tinapak ng maliliit kong kamay ang ulo niya. Malaking aso, Tera na, napaungol sa sakit si Diting. At kumari pa ng takbo, dumiretso siya at nagtago sa kailaliman ng mga anino sa ika-18 palapag ng kulungan. Ilang segundo ring pinagmasdan ni Dizang ang maliit kong likuran.
bago bumakas ang dilim sa mukha niya at lumingon sa dalawang bantay. Ang pamilyang inubos na yon. Kaninong pamilya ba talaga yon? Nanuyo ang lalamunan ng bantay. Napalunok siya ng malalim, at nanginginig na sumagot, isa po sa 10 pinakamalalaking angkan sa Yanjing. Ang pamilya Chu. Pagkasabi niya nito, nanigas sa kinatatayuan si Dizang. Maging ang 5 demonyong kanina patahimik na nanonood sa loob ng selda, ay biglang nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang pamilya Cho ng Yanjing. Isa yung napakalaking angkan na may 500 taong kasaysayan. Punong-puno ng mga malalakas na mandirigma ang pamilya nila. At nag-uumapaw sa mga bihasang eksperto. Balita pa nga na may isang ninunong 100 taon nang nag-e-ensayo ang nagbabantay doon. Ang ganitong klaseng angkan sa labas ay isang dambuhalang puwersang kasing lakas ng isang imperyo. Huwag na nating isali ang 5 demonyong ito. Dahil kahit mismo si Dizang ay hindi siguradong kakayaning puksain ng walang Aitatyra ang buong pamilya Chu. Pero 3 taong gulang pa lang si Fang Yuan. Tapos ang paslit na to, nagawang burahin sa mapa ang buong pamilya Chu hanggang sa mga ugat nito. Anong klaseng halimaw ba ang batang to? Salubong na salubong ang mga kilay ni Dizang. Habang muling tiningnan ang bantay, may mga kamag-anak pa ba ang batang to? Pabulong na sumagot ang isang bantay. Isang sanggol na inabandona si Fang Yuan. Kalaunan, dahil sa isang kaso ng pang-aagaw ng lupa, nairita ang mga taga-pamilya Cho sa mga pulubing kumupkop sa kanya. Kaya pinagpapatay nilang lahat ng walang awa. Nagkataon namang naghahabol ng mga paru-paro si Fang Yuan sa mga guho noong araw na yon. Kaya ang swerte niyang nakaligtas. Nakaligtas din sa tiyak na kapahamakan. Hindi na nang ahas pang magsalita ang bantay. Pero alam na ni Dizang at ng 5 matatandang demonyo kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinagdikit ni Dizang ang kanyang mga palad. At umusal ng isang panalangin. Kinawian niya ang bantay na lumayas na agad. Parang nabunutan ng tinik ang 2 bantay. At halos magkandara pa silang tumakbo palabas ng 18 palapag ng kulungan. Tumingin si Dizang sa pinakasulok ng selda. At nagsalita sa isang malalim na boses. Mga kaibigan, huwag na kayong magtago, lumabas na kayo at magpakita. Sa mga oras na iyon, sa walang laman at umaalingaw na pasilyo, tanging ang halakhak ko lang habang nakikipaglaro sa malaking aso ang maririnig. Napansin kong pinagmamasdan ako ng 6 na taong ito. Biglang pumasok sa isip ko ang itsura ni Lolo bago siya mamatay. Duguan ang buong katawan ni Lolo. Hawak niya ang kamay ko habang nahihirapang magsalita. Xiao Fang, pumunta ka sa pinakailalim na bahagi ng kulungan. Hanapin mo ang 5 taong iyon. Gawin mo silang mga guro. Kunin mo ang palatandaan. Kailangan mong pag-aralang mabuti ang mga kakayahan nila. Kapag lumaki ka na, hanapin mo ang mga bakas ng iyong mga magulang. At maghayganti ka. Pagkasabi niyon, nalagutan na ng hininga si Lolo. Mahigpit pa ring nakakuyom sa kamay niya ang isang lumang palatandaan. At ngayon, ang 5 demonyong iyon, ang nagpapalakas ng katawan, ang sastre, ang kusinero, at ang gumagawa ng anteng-anteng. Silang lahat ay nakapaligid na sa akin. Hinawakan at pinisil ng matandang nagpapalakas ng katawan ang braso ko. Kuminang ang kanyang mga mata. At napahagikik habang nakatingin sa mga kasama niya. Xiao Fang, gusto mo bang matuto ng mga pambihirang kakayahan mula sa amin? Sumama ka sa amin. At mula ngayon, wala nang mangangahas na apihin ka. Kahit sino, pwede mong tapusin. Sisiguraduhin kong wala kang magiging katapat sa buong mundo. Gamit ang boses bata ko, inosente akong nagtanong. May karne po ba? Kahit gaano karami ang gusto mo. Napangiti ako ng malapad. Dahil maganda ang alok, agad-agad akong lumuhad at nagbigay galang sa 5 ito. Humalakhak ng malakas ang 5 matatandang halimaw. Sa sobrang lakas ng tawa nila, nayanig ang mga itim na batong dingding. Simula ng araw na iyon, nanatili ako sa pinakailalim ng bilangguan ng itim na bato. Sa isang iglap, lumipas ang 5 taon. Sa loob ng 5 taong ito, tuwing umaga, sinasanay ako ng matandang halimaw sa sining ng pagtapos ng buhay. Pagsapit ng hapon, tinuturuan naman ako ng babaeng manggagamot tungkol sa mga pressure points at pagpapagaling ng sakit. Kapag nagugutom, kumakain ako ng masustansyang pagkaing gamot na luto ng kusinero.
Kapag pagod na, pinapanood ko ang bulag na guro habang tinuturuan niya akong gumuhit ng mga ipinagbabawal na anteng-anteng. Ang mga maimpluwensyang pamilya sa labas ay hindi rin nagpahinga. Takot silang makalabas ng buhay ang natitirang supling na tulad ko. Madalas silang nagpapadala ng mga asasining nakapuslit para patahimikin ako. At ano ang naging resulta? Ang mga asasining ito, bago pa man nila maipakita ang galing nila, ay basta ko na lang nasasakal. Hanggang sa mabali ang mga leeg nila. Sa loob ng 5 taon, nagtapon ako ng hindi mabilang na bangkay sa labas ng kulungan. Tuwing umaga, parang nagtatapon lang ako ng basura. Eksaktong naglalabas ako ng 2 nakahandusay na katawan sa pintuan, na may inosenteng mukha, na para bang isang napakaliit na bagay lang ang ginawa ko. Sa mga nakalipas na taon, ang mga makapangyarihang pamilyang iyon, para lang mawala ako sa landas nila, ay nagpadala ng hindi mabilang na mga eksperto rito sa kulungan ng Blackstone. Sayang nga lang, lahat sila ay pumasok ng nakatayo, pero inilabas ng nakahiga, at dumating ang araw na ito. Inayos ko ang aking malaking balot, isinabat ito sa aking balikat, at kumaway sa madidilim na seldang iyon, na may napakatamis ng ngiti. Mga tito at tita, tapos na ang sentensya ko. Magkikita rin tayo ulit kung itatadhana. Tumayo ang palaging seryosong doktora na si Su Qingyu, at iniabot sa akin ang isang puting token. Xiao Fang, kapag may naghanap ng gulo sa iyo paglabas mo, dalhin mo ang token na ito sa Xinglin daw. At hanapin mo sa bulwagan ng isang nagngangalang Hiwabing. Tutulungan ka niya. Idinilat naman ng eksperto sa katawan na si Old Ghost Lei ang kanyang mga mata. At casual na inihagis sa akin ng isang berdeng singsing. Itago mo ang bagay na ito. Kung may oras ka, dumaan ka sa kampo ng Shenji. Ang mga pasaway na yun, kapag nakita ang singsing, ay kusa kanilang aasikasuhin. Sa loob, maayos na nakasalansan ang 18 gintong karayom. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Ito ang aking True Dragon Golden Needles. Ibinigay na ito sa akin. Nanatiling tahimik at walang kibo ang bulag na gumagawa ng talisman. Isang pitik lang ng kanyang daliri. Ngunit ang lahat ng ipinadala nila para tapusin ako ay bigla na lang naglaho na parang bula. Inabot naman sa akin ng kusinirong si Mang Wang ang isang mabigat na kutsilyo. Xiao Fang, kung makaharap mo man ang panganib na hindi mo kayang lampasan, dalhin mo ang kutsilyong ito at pumunta ka sa tahanan ng yaman sa Kapitolyo. Ililigtas ng tagapamahala roon ang buhay mo. Kinuha ko ang kutsilyo, at tuwang-tuwa ang aking puso. Nagpasalamat ako sa kanila ng isa-isa. Maraming salamat po, mga guro. Tinawag ako ng kusinirong si Mang Wang sa isang sulok. Ibinaba niya ang kanyang boses. At palihim na ulong. Paglabas mo rito, kung may oras ka, ipalipas mo ang gabi kasama ang pinakamagandang dilag sa bahay aliwan ng 1,000 bulaklak, gawin mo ito para sa akin. Napairap na lang ako, at naiinis na sumagot, guro naman, 8 taong gulang pa lang po ako. Nanlaki ang mga mata ni Mang Wang. Anong masama sa pagiging 8 taong gulang? Ako nga noong 8 taong gulang pa lang, may napabuntis na akong isang 15 taong gulang na dalaga. Wala talaga akong kwenta. Nag-thumbs up ako. Bakas ang pandidiri sa mukha. Master, ikaw pa rin talaga ang pinakaastig. Tiningnan ako ng bantay sa kulungan na si Dizang. Anong plano mo paglabas mo? Ngumiti ako ng malapad. Labas ang 2 maliliit kong pangil. At nakangiting sinabi, gagamitin ko ang mga natutunan ko para makatulong sa lipunan. Maging isang mabuting bata na may pakinabang sa lahat. Pagkarinig nila nito, nagkatinginan ang mga halimaw sa loob ng selda. At sabay-sabay na tumawa ng nakakaloko. Sa dami ng alam kong paraan ng pagpatay. Tapos sasabihin kong tutulong ako sa lipunan. Baka paglaruan ko lang at sirain ang lipunang ito. Binitbit ko ang bag ko at naglakad papunta sa main gate. Sobra talaga ang pananabik ko. 5 taon na. Sa wakas, makakahinga na rin ako ng sariwang hangin sa labas. Nang sandaling iyon, tinawag ako ni Dizang. At inabutan niya ako ng isang sulat. Inayos na raw ang lahat ni Tandang Lei para sa akin. Dadalhin ko raw ang sulat na to sa pamilya Shen sa syudad ng Maple Leaf. Doon na raw ang magiging bago kong bahay.
May mag-aasikaso na raw ng lahat ng pangangailangan ko sa araw-araw. At saka, nandoon din daw at naghihintay ang aking mapapangasawa. Natigilan ako, napatigilid ako ng ulo at nagtanong. Ano ba yung mapapangasawa na yan? Nakakain ba yan? Napasapo na lang sa noo si Dizang sa narinig niya. Pilit siyang nagpasensya at nagpaliwanag na ang mapapangasawa ko raw ay ang bago kong pamilya. HMM. Para ko na rin daw siyang magiging ate. Ang pangalan niya ay Shen Yuchu. Sa labas ng pinto, may nakapark na isang kakaibang sasakyan ng gobyerno. Tadtad ng mga siksik na orasayon at simbolo panlaban sa masamang espiritu ang buong sasakyan. Kaya sobrang misteryoso nitong tingnan. Naglabas si Dizang ng isang bagkos ng pera at iniabot sa driver. Sa syudad ng Maple Leaf, sa pamilya Shen, kinuha ng driver ang pera. At sabay apak ng madiin sa selinyador. Humarurot ang sasakyan direkta sa syudad ng Maple Leaf. Habang nakaupo sa likuran, binusisi ko ang 5 mahahalagang gamit na nasa loob ng balot. Bakas sa mga mata ko ang isang bihirang seryosong tingin. Bago mamatay si Lolo, sinabi niya na nandito raw sa mga gamit na to ang mga palatandaan tungkol sa mga tunay kong magulang. Pinaghirapan niya ng husto para lang mahanap ang mga to. Ngayong hawak ko na ang mga gamit. Wala pa rin akong ideya kung paano ko sisimulan ang paghahanap. Maingat kong itinago ang mga gamit. At biglang nanlamig ang mga titig ko. Makakapaghintay ang paghahanap sa mga magulang ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang utak sa pagpaslang kay Lolo. Gusto kong pati ang mismong puso niya at ang mga puso ng buong pamilya niya ay isa-isang dukutin para lang makita ko. Tingnan mo kung kulay itim. Humaharurot sa kalsada ang binagong prison van. Dumadagundong ang makina nito. Mabilis na bumabaybay ang sasakyan sa highway. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras na biyahe. Sobrang pumangit ang kondisyon ng kalsada sa unahan. Puro bato at matataas na damo ang paligid. Yun ang tollgate papunta sa syudad. Bigla na lang, nakaharang sa kalsada ang ilang wasak-wasak na itim na kotse. Nagkalat sa lapag ang mga basag na salamin at maraming dugo. 2 taong mukhang kaawa-awa ang nakaharang sa gitna ng daan. Desperado silang kamakaway. Ang isa ay isang magandang dalagita na may sukbit na baril na umiilaw ng asul. At ang isa ay maskuladong lalaki na nakasot at basang-basa ng pawis. Biglang inapakan ng mariin ng driver ang preno. Gumawa ng nakakabinging ingay ang pagskid ng mga gulong sa semento. Ibinaba niya ang bintana. Nakahawak ang kamay niya sa baril na nasa kanyang baywang. Alerto siyang nakatitig sa dalawa. Sasakyan to ng Demon Suppression Prison. Gusto niyo na bang mamatay? Malamig at mabalasep na sigaw ng driver. Nang marinig ang Demon Suppression Prison, ang mga salitang iyon, imbis na matakot ang lalaki at babaeng nakaharang. Bakas pa ang matinding tuwa sa kanilang mga mukha. Mabilis na lumapit ang dalagita. At nagmamakaawang sumigaw. Manong, huwag po kayong magpaputok. Mula po kami sa pamilya Yang ng Maple Leaf City. Ako po si Yang Ching. At siya naman po ang bodyguard kong si Zhao Hang. Tinuro niya ang mga nawasak na sasakyan sa likuran nila. Nanginginig pa rin ang boses niya. Lumabas po kami para mangaso. Pero inatake po kami ng mga demonyo kanina. Patay na po lahat ng mga kasamahan namin. Parang awa nyo na po, ibalik nyo kami sa syudad. Sisiguraduhin po naming bibigyan kayo ng malaking pabuya ng pamilya Yang. Namutla at nagiba ang ekspresyon ng driver. Bakas ang matinding takot sa mukha niya. Mga demonyo. Pero tirik pa ang araw ngayon Paanong nakalabas ang mga masasamang elementong yun? Pinunasan ni Yang Ching ang itim na abo sa kanyang mukha. At nagpaliwanag habang umiiyak. Hindi lang sila ordinaryong mga masasamang espiritu. Grupo sila ng mga nag-mutate na shadow demons. Pero huwag kang mag-alala, kuya. Naitaboy na namin sila. At hindi na muna nila tayo sinusundan sa ngayon. Nagmakaawa rin ng mahina ang bodyguard na si Zhao Hang. Wasak na ang mga sasakyan namin. Ilang dosenang milya pa ang layo natin sa syudad. Kung aabutin tayo ng dilim dito at hindi makabalik, paniguradong mamatay tayong lahat dito. Parang awa mo na, tulungan mo na kami, boss. Hindi nang ahas ang driver na direktang pumayag. Sa halip ay lumingon siya. At tiningnan ako sa likuran, naghihintay ng aking desisyon. Sa paningin niya, akong 8 taong gulang na batang kara-rating lang mula sa kulungan.
ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga demonyo. Pinaglalaroan ko noon ang berdeng singsing sa aking kamay. At nang hindi man lang nag-aangat ng tingin ay sinabing, "Tutal, dadaanan rin naman natin. Pasakayin mo na sila." Sige. Pasusunod po, nakahinga ng maluwag ang driver na parang nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Binuksan ko ang pinto ng kotse at bumaba. Saka isiniksik sa trunk ang isang mabigat at malaking balot. Nang makita ito ni Yang Ching, mabilis siyang sumigaw sa isang nakataob na magarang sasakyan sa likuran. "Ate, may sasakyan na tayo. Makakauwi na tayo." Pagkasabi niya nito, tinulak pabukas ng isang maputing kamay ang sirang pinto ng sasakyan. Dahan-daang lumabas ang isang babae. Nanlaki ang mga mata ng driver. At napasinghap sa gulat, Yang Kaiwei. Siya ang alamat ng Maple City. Sinasabing sa edad na 12 ay nagising na niya ang pinakamalakas na Divine Core. Na tinatawag na Purple Gold Daw Core. Siya talaga ang paboritong pinili ng mga Diyos. Noong 18 taong gulang siya, nakatuntong na siya sa ika-4 na malaking antas ng mga cultivator. Ang Newborn Realm. Sa sagradong aura sa likod ng ulo niya, ay may nabuo ng anino ng isang bagong buhay. Nakatayo lang siya roon ng napakalamig. Naglalabas siya ng napakalamig na aura na nagsasabing, "Huwag kang lalapit." Tinitigan ko siya sandali, at naisip kong, ang ganda nga talaga ng ate na to. Kaso, sobrang lamig lang ng ekspresyon niya. Lumapit si Yang Ching. Itinapon ang mahabang sibat sa trunk ng sasakyan. At tinapak ang ulo ko. "Bata, tulala ka, no? Isang phoenix sa langit ang ate ko. Hindi pwedeng pangarapin ng isang bulilit na tulad mo." Hindi ko siya pinansin. Dumiretso na lang ako pabalik sa loob ng kotse. Hindi nagtagal. Naging masikip sa loob ng sasakyan. Umupo ang bodyguard na si Zhao Hang sa passenger seat. At tensyonadong nakatingin sa labas ng bintana. Naisiksik ako sa kanang bahagi ng likod, malapit sa bintana. Katabi ko si Yang Ching. At sa kaliwa niya ay ang napakalamig na si Yang Kaiwei. Biglang humarurot ang kotse. Lumingon ako. At tinitigan ang balikat ni Yang Kaiwei. May isang manipis na itim na usok na nakapulupot doon. "Ate, may sugat ka." Inosente at pambata kong sinabi. "Lason yan mula sa isang masamang espiritu. Kung hindi yan gagamutin, pagkagat ng dilim, mangangalahati ang buhay mo." Nakapikit lang si Yang Kaiwei. At ni hindi man lang gumalaw ang mga pilikmata niya. Si Yang Ching naman ay medyo kumalma. At nagtatakang nagtanong, "Bulilit, marunong ka rin sa panggagamot?" Seryoso akong tumango. Tinuruan ako ni Ate Su. Sabi niya, sa ganitong sugat, kailangan munang isara ang mga acupoint bago ilabas ang lason. Sino ba si Ate Su? Master mo ba siya? Pang-aasar sa akin ni Yang Ching. Umiling ako. Hindi ko siya tinatawag na master. Hindi niya kakayanin ang paggalang ko. Sa kanya ako natuto. Sa kulungan, siya ang pinaka nag-alaga sa akin. Napatigil sandali si Yang Ching. At tumawa hanggang sa maiyak-iyak na siya. "Kulungan pa nga, bata. Baka naman pumunta ka lang sa kulungan para dalawin ang nanay at tatay mo. Tapos kung ano-ano na ang naiisip mo, no?" Ako si Fang Yuan. At wala akong dinalaw doon. Kakalaya ko lang talaga ngayong araw mula sa sentensya ko. Dahil dito, lumingon ang lahat ng nasa loob ng sasakyan para tignan ako. Bakas sa mga mata nila ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Pinigilan ni Yang Ching ang tawa niya. At maingat na nagtanong, "Kung ganoon, anong krimen naman ang ginawa mo?" "Pumatay." Ngumiti ako ng malapad. At ipinakita ang mapuputi kong pangil. Gusto nila akong patayin. Kaya pinatay ko silang lahat. Sa wakas ay iminulat ni Yang Kaiwei ang kanyang mga mata. At tinitigan ako ng napakalamig. Inisip na lang ni Yang Ching na nagkukwento lang ako. Kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Sige. Kung ganoon, ano namang gagawin ng dakilang demonyong ito? Sa Maple Leaf City, hahanapin ko ang mapapangasawa ko. Seryoso kong sagot. Ang pangalan niya ay Shen Yuchu. Sabi ni Tito Dizang, hinihintay niya raw ako roon. PFFT. Dito na tuluyang bumigay si Yang Ching. At humagalpak ng tawa habang hinahampas ang kanyang hita. Mapapangasawa. Ang panganay na anak ng pamilya Shen, si Shen Yuchu. Xiao Fang. Wala ka pang anguwang.
Pero asawa na agad ang iniisip mo. Anong taon na ba ngayon? Uso pa ba ang ganyang pinagkakasundo habang nasa tiyan pa lang? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Shen Yuchu? Siya lang naman ang nag-iisang matinik na rosas ng Maple City. Ang haba kaya ng pila ng mga manliligaw niyan hanggang sa gate ng syudad. Hindi ako umimik, tumingin lang ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga batuhang mabilis na nilalagpasan namin. Malamig na suminghal si Yang Kaiwei. At muling ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na niya ako pinansin. Bumilis ang sasakyan, patungo sa paglubog ng araw. Papalapit na kami ng papalapit sa maliwanag na Maple City. Kiniling ni Yang Qing ang kanyang ulo. Bakas ang sobrang pagtataka sa malalaki niyang mata. At matagal na tinitigan si Fang Yuan. Xiao Fang, pagsasabi ako ng totoo Masyado ba akong nagtagal sa kulungan? Kaya nag-iilusyon na yata ako. Sino ba kasi talaga sa tingin mo si Shen Yuchu? Ka-level lang kaya siya ng ate ko. Isa siya sa 2 diyosa ng Maple City. 22 taong gulang na siya ngayon. Mas matanda siya sa akin ng 14 na taon. Tapos tatawagin mo siyang mapapangasawa. Seryoso ka ba dyan? Tahimik lang na nakapikit si Yang Kaiwei. Pero nang marinig niya ito, bahagyang nanginig ang gilid ng kanyang labi. Dumilat siya, at bakas na bakas ang pandidiri sa kanyang mga mata. Ang bata-bata mo pa. Pero puro kasinungalingan na ang lumalabas sa bibig mo. Pinalabas ka ni Dizang para makahingi ng tulong at makakain sa pamilya Shen. Hindi para magpakaepal at ipahiya ang sarili mo. Niyakap ko ng mahigpit ang malaking balutan na dala ko. Seryosong seryoso ang mga mata ko. At wala ni Katie Ting na biro. Hindi ako lolokohin ni Tito Shi Ingong. Sabi rin ni Lolo, si Shen Yuchu ang mapapangasawa ko. Binigyan pa nga ako ng sulat ni Tito Dizang. Makakapagpakasal daw kami pagdating ko roon. Biglang naging nakakakilabot ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Walang umimik kahit isa. Nagkatinginan sina Yang Qing at Zhao Hang. Pareho nilang naisip na malamang nasira na ang ulo ng batang ito dahil sa 5 demonyong iyon. Sakto namang sa mga oras na iyon. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging pagpreno sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng puwersa, tumalsik paarap ang 3 nakaupo sa likuran. Mang Li, ano bang klaseng pagmamaneho yan? Sigaw ni Yang Qing habang hinihimas ang noo niya. Hindi sumagot ang driver. Mahigpit na mahigpit ang hawak ng 2 kamay niya sa manibela. At sobrang bilis ng paghinga niya. Miss, sa unahan. Hinaranggan ang kalsada. Sabay-sabay silang tumingin sa harap. May 100 metro ang layo mula sa kanila. Nakaharang sa gitna ng kalsada ang isang malaking truck na puno ng puting tela. Sa mismong katawan ng truck, tadtad ito ng mga nakapintang pulang-pulang orasayon, na umaalingasaw sa amoy ng dugo sa ilalim ng papalubog na araw. Sa ibabaw naman ng truck, nakatayo ang 10 matipunong lalaki. Pare-pareho silang nakasuot ng itim na damit pang ensayo. Kasing lamig ng yelo ang mga tingin nila, at nakatitig ng masama sa sasakyan nila. Isang medyo may edad na lalaki ang pinuno nila, na sobrang tapang ng hitsura, at may mahabang peklat mula sa kaliwang pisngi hanggang sa noo. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat, may lumulutang na gininto ang anino ng isang dambana sa likod ng ulo niya. Sa loob ng dambanang ito, nakaupo ang isang maliit at nakakatakot na estatwa ng demonyong kulay asul, na may hawak-hawak na umiikot na mahiwagang tableta. Paglitaw ng mahiwagang tableta, Zinsheng Realm, pasiga na tili ni Zhao Hang. Halos pumiyok pa siya sa sobrang takot, at bigla ring namutla na parang bangkay ang magkapatid na Yang Kaiwei. Mga tao yan ng Xingchen Society. Nagnitngit ang mga ngipin ni Yang Kaiwei. Nakadiin ang mga kamay sa upuan. At namumuti na ang mga buko ng daliri sa higpit ng hawak. Yung pinuno nila, ay ang demonyong si Xing Jihai. Pangiyak-ngiyak na sa takot si Yang Qing. Ate, paano nila tayo nasundan dito? Matagal nang gustong kunin ng Xingchen Society ang Zhejian Daotai ng pamilya Yang. Yung tumambang sa convoy natin kanina sa kalsada. Siguradong sila rin yun. Basang-basa ng pawis si Zhao Hang. Nakahawak ang kamay niya sa puluhan ng sandata sa kanyang baywang. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig. Isang master ng Zinsheng Realm yan. Kahit pagsamasamahin pa natin ang lahat ng tao sa sasakyang ito, hindi tayo uubra kahit sa isang kamay lang niya.
Nakaupo ako sa likod. Mausis akong tinitingnan yung lalaki sa ibabaw ng truck sa unahan. Bakit may umiilaw na maliit na bahay sa likod ng ulo niya? Ang pangit naman nung maliit na tao sa loob. Walang pumansin dito. Kaba hanggang lalamunan ang nararamdaman ng lahat. Biglang tumalon si Zing Jihai mula sa bubong ng truck. Kumalabog ng malakas ang pagbagsak niya sa kalsada. Nabumaon at nag-iwan ng 2 malaking hukay sa aspalto. Yang Kaiwei, huwag kang magtago dyan sa loob na parang duwag na pagong. Ibigay mo na sa akin ng maayos ang Zhejian Daotai. At papatayin kita ng mabilis at walang hirap. Hahayaan ko pa ang kapatid mong samahan ka sa impyerno. Dahil kapag ako pa ang gumalaw, pipiro-pirasuhin ko ng pino ang banal mong katawan at ipapakain sa mga aso. Palamig na suminghal si Yang Kaiwei. At may dumaan na determinasyon sa kanyang mga mata. Lulusab tayo palabas. Pabigla niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. At pilit na itinayo ang kanyang sarili. Mabigat niyang hinampas ang gilid ng sasakyan ng bilangguan. Dahil sa nakakikilabot niyang lakas, naitulak ng 100 metro paatras ang sasakyan. Upang mailayo ito sa sentro ng labanan. Nagmamadaling sumigaw si Yang Qing. Ate, biyak na ang banal kong kaluluwa. Kapag lumaban pa ako mamamatay talaga ako. Nang makasalubong nila kanina ang masamang espiritu. Upang protektahan sila, ginawa ni Yang Kaiwei ang lahat. Kaya napuruhan ng husto ang kanyang banal na kaluluwa. Sa kondisyon niya ngayon, kahit 30% ng lakas niya ay hindi niya mailabas. Padabog na inalis ni Yang Kaiwei ang kamay ng nakababata niyang kapatid. At nanlalamig na sinabi, mamamatay lang din tayo kung mananatili tayo rito. Tito Zhao, ako na ang pipigil sa kanya. Itakas mo si Xiaomi gamit ang kotse. Pagkasabi nito, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa likuran niya. Muling lumabas ang Diyos na tila inukit sa kahoy. Na may hawak na sagradong setro. Ngunit ang rebulto ng Buddha na yari sa jade, ay may manipis na lamat mula ulo hanggang paa. Kung saan unti-unting lumalabas ang itim na usok. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Maple Leaf. Ang banal na kaluluwang purpurang ginto. Isang malakas na hakbang ang ginawa ni Yang Kaiwei. At agad na gumuho ang sementong inaapakan niya. Naging isang matalim na purpurang liwanag ang buong katawan niya. At mabilis na sumugod kay Zing Jihai. Mula sa dambana, libo-libong matatalim na aura ng espada ang bumulusok palabas. Na pumuno at hamarang sa buong kalsada. Malakas at baliw na tumawa si Zing Jihai. Biglang damilat ang maliit na demonyong rebulto sa likod ng ulo niya. At malakas niyang ibinato ang espiritual na hiyas mula sa kanyang kamay. Boom! Nagsalpukan ang 2 puwersa sa gitna ng hangin. At ang malakas na shockwave na nabuo mula rito, ay nagpalipad sa mga nakaparadang sirang sasakyan sa tabi ng kalsada. Dahil malubha na ang sugat sa katawan ni Yang Kaiwei. Ang matinding salpokang ito, ang naging dahilan para dumura siya ng maraming dugo. Tumilapon siya ng malayo, at bumagsak ng napakalakas sa lupa. Napakabilis ng galaw ni Zing Jihai. At sa isang iglap ay nasa harapan na siya ni Yang Kaiwei. Isang malakas na hampas sa balikat ang ginawa niya rito. At sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay, isang itim na enerhiya ang direktang tumagos sa hita ni Yang Kaiwei. Dagwang duguan. Ang ultimate daw body. Talagang totoo nga ang usap-usapan. Wasak na, pero nasalo pa rin ang atake ko. Sayang nga lang, dahil ngayong araw, akin na ito. Ate,